Magandang araw po sa inyong lahat. It's 11:18, the 3rd of August. Kuya Mike niyo po dito sa ating programang PTS Online. Kamusta na po kayo? How was your weekend? Hope kayo po ay nasa mabuting kalagayan and hopefully kayo po ay nagkaroon po ng konting pahinga saan man ho kayo pumunta sa kahapon kung kayo man lumabas. Napadpad po ako for a short while habang may hinatid po ako sa may central na sa sasakyan. Talaga, madalang po yung pinalabas kahapon. Wala ho masyado talagang lumabas kahapon. Pero marami pa rin yung doon sa mga lumabas, makikita nyo po, nagkukumpul-kumpul pa rin po sila. Naway, wala naman ho na biktima sa inyo kahapon sa 2 max only. At ito'y mananatili hanggang bukas. At inaasahan daw na may extend pa ito dahil nga sa bilang nung dumaming mga tinamaan ng COVID the past couple of days. Hindi talaga bumababa sa 100. Sa katunayan, kahapon, if I'm not mistaken, we had about 111 po ang tinamaan kahapon. At tuloy-tuloy pa rin po yung pagtaas nito. So, ingat lang po. Ingat lang po sa ating mga kasama. So, sa Pilipinas naman po, just to give you a brief idea, nag-MECQ na naman po sila. So, ano ba ibig sabihin nito? Dahil sa dami pong pinag-uusapan na EQ, kung ano-ano man yung pinagtatalunan sa Pilipinas, tuloy-tuloy po yung kanilang enhance quarantine itong kalalabasan na mangyayari. And sa katunayan, dahil dito wala na naman pong public transport. Ang inilagay nila sa MECQ ang National Capital Region, kasama na din po ang Bulacan at Laguna dahil marami nga daw ang tinamaan dito sa mga lugar na ito, At tuloy-tuloy pa rin po ang massive testing po nila. Yun ang nababanggit po sa atin. So mangyari siguro na hopefully ano bang sasabihin natin dito, naway sana naman magtuloy-tuloy na itong pagbaba dahil nga sa massive testing, hopefully at inaantabayanan po na tututok po ang Department of Health. I don't know kung ano po yung inyong ano po yung inyong posisyon dyan. Dahil ako, para sa akin, paulit-ulit na lang Ako, wala akong pinapanigang sino man sa kanila. Whether ikaw ay nasa oposisyon o nasa oposisyon or nasa pro-government po ng Duterte. Sa akin lang yung kapakanan po ng buong sambayanan. Yun po yung dito ngayon, nakakabahala, dahil tumataas po yung bilang, umabot na tayo ng, on average, for the past 3-4 days. 3, 4, 5, yesterday, 5,000 na naman po ang tinamaan, So, yun yung nakakabahala para sa akin. Hindi po yung nakikita ng karamihan na, marami naman hong ginagawa ng gobyerno. Nandun na ho tayo, marami hong ginagawa ng gobyerno. Pero, alam nyo, hindi aangal ang mga frontliners po natin sa sitwasyong pinagdadaanan natin ngayon, kung sakaling talagang tinutukan po ito. Sana nga in-extend na lang po yung ECQ nung umpisa di ba? Yung Enhanced Community Quarantine. Dahil gumaganda na po yung posisyon di ba? Yun yung para sa akin, sana in-extend na lang po siya. Hindi na, ngayon, ang pinapalabas ngayon nila, napakarami po daw nating kailangan pagtuunan ng pansin, lalong-lalo na ekonomiya dahil marami na daw nagugutom. Okay, nandun na tayo. Wala na akong wala na akong question doon. Pero kung marami naman siguro makakapagtiis, kagaya din natin dito. Gustuhin man natin na lumabas. Pero kung sakaling nasa kapakanan po natin na yung kaligtasan natin ang nasa posisyon ng ating mga employer, bakit kailangan natin lumabas? Diba? Kung iniisip natin yun parang ginagawa nyo, kinukulong tayo sa sitwasyon
Tapos pipiglas tayo dahil nagugutom tayo. Pero alam mo, yung mga lumalabas sa atin sa news, marami naman talagang sumusunod. Na-highlight lang po yung maraming lumalabas sa ating mga news. So, naway sana sa Pilipinas, yung request ng ating mga healthcare workers ay sana sundin na siya. Hopefully, itong paglagay sa Metro Manila, sa National Capital Region, sa Bulacan at sa Laguna ng MECQ, ganun ba yun? Naguguluhan na ako sa mga acronyms di ba? Ay sana tuloy-tuloy na po ito. Yun lang po yung sa akin. Tuloy-tuloy na sana ito. At sana bumaba na rin yung bilang. No? Dito po sa Hong Kong, ganun pa rin. Sabi ko nga kanina, maaaring magtuloy-tuloy po itong kumbaga i-extend yung social distancing dahil nga sa nangyayari po ngayon. Sabi dito, based doon, ito 49 minutes ago, ayon sa South China Morning Post, nakalaan po dito, daily coronavirus infections in Hong Kong continued to stretch into its triple digits as 115 cases emerged on Sunday. 115 pala, hindi 111. While an elderly man became the 34th fatality of the pandemic. But none of the infections were imported, the first time since June 16 that arrivals were not part of the daily tally, an absence that comes after the government closed loopholes relating to incoming sea crews and pilots. The government is set to extend its latest round of stepped-up social distancing measures another week in an attempt to break local chains of transmission. Of the new infections, at least 58 have been tied to gatherings of family and friends, pagtitipon-tipon ng mga kaibigan at ng pamilya, while 36 were untraced. So, ang maganda dito, bumababa na po yung mga untraceable. Nakikita na po ng gobyerno yan. While the daily number have surpassed 100 for 12 straight days, the last 3 days have seen the figures to fall slightly. So bumababa na siya unti-unti. Ang pinaka-importante kasi dito yung tracing, But top officials cautioned that it was too early to draw conclusions. There may be fluctuations in the daily number, according to Dr. Chuang Shuk Kwan, head of the Center for Health Protection's Communicable Disease Branch. We have seen ups and downs in the past week. The cases take the city's total toll to 3,511, while at least 50 people have been tested preliminary positive. So malalaman po natin yan as of 4 o'clock this afternoon kung tataas na naman po yung bilang o bababa na naman po siya. No? So ito po, the latest fatality was a 94-year-old patient with chronic diseases who was admitted in Queen Mary Hospital with cough and runny nose on July 14, and his condition deteriorated and he died at 12:54 p.m. The government has, this past week, ramped up its strategies to contain the third wave of the pandemic. So yan po yun dito sa Hong Kong. Ano pa ba pwede nating ilagay dito? Meron pa? I think that's it for the meantime. Ito po yung binabanggit po natin. Yung sa akin naman po, mabalikan ko pala yung Pilipinas. Alam niyo po, yung mga natin, yung mga tinatawag nating mga politicians natin, specifically yung mga senador, yung mga reaction po. Napansin niyo po, ako at si DJ Jin created this video para sa ating mga healthcare workers. Pwede ko sanang batikusin kung sino man yun. Banggitin ko na, si Senator Villar, na nagsabi na mas kinakailangan pa ng mga healthcare workers natin na mas lalong paigtingin ng kanilang trabaho. Ano pa ba ang pag-iigtingin ng ating mga healthcare workers sa kanilang mga trabaho? Diba? Sila na nga po yung nasa frontline. Sila na po yung nalalagay sa alanganin. Sila po yung hindi na makita ang kanilang mga kamag-anakan. Diba? Sila na rin po yung kumbaga tinitiis yung pagod, di ba? At yung anxiety at depression, maaaring pumasok din sa kanila yon. So para sa akin, posisyon ko sana na batikusin siya Posisyon ko sana para, kumbagay, laitin siya. Posisyon ko sana bilang isang mamamahayag na i-bring out sa ating senador
yung kanyang panlalait, di ba? Dito, dyan sa sitwasyon natin. Sa sitwasyon ng ating mga healthcare workers at yung ating frontliners, kung silang tawagin. Hindi ko ginawa ho yun eh. Ang ginawa kong positibo yung negatibong sinabi niya. Gumawa po kami ng isang video na nagpapatunay na dapat talagang pasalamatan ng ating mga healthcare workers at ang ating mga frontliners. Doktor, sino man ho sila. Hindi natin sila kilala dahil nakatago po sila sa mask. Di ba? Sila po yung araw-araw, walang patid na inaalagaan yung mga may sakit. May karamdaman. Ito man COVID o iba pang karamdaman. Nandun po sila. Diba? Nakikipagsapalaran po sila. Ang kanilang ino-offer yung kanilang propesyon. Diba? Ilan na pong doktor na matay? Ilan na pong mga nurses ang na-infect? Ilan na po yung mga kapulisan? Ilan na po yung iba pang mga frontliners natin? Nagtsatsaga para saan? Kung tutuusin, hindi naman nila kailangan gawin ito. Di ba? Alam nila, hindi na nga kailangan nilang ilagay ang kanilang sarili sa peligrong sitwasyon. Pero dahil may sinumpaan sila yung pagmamahal nila sa ating mga kababayan na pumupunta sa harap mismo ng ospital at nagmamakaawa. Di ba? Kailangan pa ba natin batikusin yun? Kailangan pa ba nating kumbagay sabihin sa kanila na hindi naman kayo nagtatrabaho eh. 'Di ba? Dagdagan niyo pa yung trabaho ninyo. 'Di ba? Hindi na eh. Para sa akin hindi dapat 'yun ang dapat nating gawin eh. Kaya minabuti namin na gumawa po ng video na i-highlight, 'di ba? Itaas yung mga kababayan po natin na nagtatrabaho, nagpapakahirap para buhayin, 'di ba? Or pagalingin yung may mga sakit. Sa pamamagitan nito, ipinost namin kahapon. Naway sana sa akin, alam ko na labas nyo kahapon, marami ho kayong trabaho sa bahay, hindi ho kayo nakapagbigay atensyon. Tingnan nyo po sa thread namin. Kung makita nyo po, ang akin lang pong hangad. Right? Ang akin lang pong hangad is one. Naway i-share nyo po. Lalong-lalo na dun sa mga kamag-anakan ninyo na frontliner, nurse, delivery boy, security guard, yung trabahong nandoon sila na hindi ho sila makaalis doon. At ang ginagawa ho nila, yung iba, sinakripisyo na ho nilang para makita nila yung kanilang mga kamag-anakan or kapamilya. Bakit kamo? Para hindi mahawa sila. Sakaling mismo silang mga frontliners natin ang nahawak. Pakishare lang po ito. Di ba? Ito yung magpapatunay sa ating Pilipino na kayo rin mismo, frontliner din kayo eh. Alam nyo po yung peligrong pinagdadaanan nyo araw-araw. Pumupunta ho kayo ng palengke, pumupunta ho kayo ng iba't ibang lugar, supermarket, pagsundo doon sa inyong mga alaga kung saan man dapat or ihatid kung saan man dapat ihatid. Di ba? May peligro rin kayong pinagdadaanan. Alam niyo yung pasakit at hirap na inyong inilalagay ang inyong sarili sa peligro din. Pero, dahil kinakailangan, dahil gusto ninyong ipakita na meron din ho kayong dedikasyon sa inyong trabaho, kaya nandun ho kayo, anuman ang mangyari. Yun lang ang gusto kong ipaabot sa inyo, na kayo ay frontliner. Libo-libo po nating mga OFWs ay frontliners din. Diba? Nakikipagsapalaran para sa inyong mga mahal sa buhay. Alam niyo po, mahirap po yung pinagdadaanan ninyo. Hindi po lingid sa ating kaalaman na pinagdadaanan niyo, hindi mahirap. I will just give you as an example. Hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan dahil baka malagay din po siya sa alanganin. But let me just share with you something that was shared to me last night. Okay? At ito lang po. At ito ang magpapatunay na hindi kayo nag-iisa sa inyong laban. Okay? Ito po yung patunay. Isang OFW po natin na nakikinig sa ating programa at lagi pong nakatutok. Ang kanyang salaysay. Salamat Kuya Mike
Nakaranas po ako ng depresyon, pero nalagpasan ko na ito sa tulong ng amo ko at ng aking dalawang pinsan at ng amo niya. Na-try ko na rin po ang mag-suicide. Awa po ng Diyos, di po pinahintulutan. Ngayon po ay medyo nakikinig na po ako sa salita ng Diyos. Share ko lang po, salamat kuya. Salamat na salamat po. At sinabi nga niya dito, nag-try na naman po ako, pero mabuti na lang po. Nandyan po yung amo ko na pinoprotektahan po ako. Nagpapagamot na rin po ako. Napagamot na rin po ako ng amo ko. Sa mga ito, ang kanyang payo. Sa mga nakakaranas ng depresyon, malalagpasan po nila kung mananalig po kayo sa Panginoon. God is good all the time. Maraming salamat, Kuya Mike. Ito lang po ang isang patunay na kinakailangan nyo lang po ng gabay. Kinakailangan nyo po ng taong nandyan upang makinig po sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa. Hindi po tayo nilagay dito sa mundong ibabaw. Para ano? Para akuin natin lahat ng pinagdadaanan natin. Meron ngang kasabihan, di ba? No man is an island and no man stands alone. Doon lang sa ano na yun, sa phrase na yun. Mailalagay niyo po sa inyong mga isipan na kung may kinakailangan akong ilabas na nanunuot sa aking dibdib, emosyon, physical, mental, spiritual, may makakausap po kayo. Ito, hindi ko po siya kilala personal. Pero sa pakikinig po niya sa aming programa, nagpapasalamat siya nang dahil doon, namulat po yung kanyang isipan. Namulat yung kanyang isipan dahil nasa sitwasyon na po siya. Or tinatawag natin sa English yung tipping point. Diba? Yun yung critical yung tipping point. Na wala siyang mai-share doon sa kanyang mga kaibigan until na bukas niya po ito. Alam man yung samot-saling suliranin na pinagdadaanan ninyo. Diba? Hindi po kayo nag-iisa. Ang pinaka-importante dito, ang kahalagahan ng buhay. Mangyari man, sabihin natin sa ating sarili, na, hindi ko na kaya Ano bang pakialam mo? Alam mo, hindi sa nanghihimasok kami sa pinagdadaanan mo. Kapatid, sabi nga natin, nasa sa inyo pa rin ang paghawak ng inyong buhay. Purit nandito po kami bilang balikat, bilang tagapakinig, bilang nararamdaman namin ang iyong nararamdaman. Huwag po kayong bumigay. Bumigay na umiyak, bumigay na sumigaw, bumigay na magmura, bumigay na gusto lang niyong ilabas yung sama ng loob niyo. Yun, wala akong problema doon. Di ba? Hindi niyo mailalabas yun kung hindi niyo haharapin yung buong tapang ang inyong problema. Problema lang ho yan. Di ba? Marami po sa atin ang maaaring nagsasabi, hindi, kakayanin ko yan. Alam niyo po, hindi naman sa lingid sa inyong pinagdadaanan. Marami ho kaming nababasa. Senyales na po ito. Senyales po ito na nagsasabing meron ho kayo nararamdaman. Hindi namin pwedeng panghimasukan ang inyong mga buhay. Pero pwede ho kaming narito upang maging gabay ninyo. Upang mapakinggan ang inyong mga samot suliranin. Nakikiisa po kami sa lahat. Kaya nga po nilagay po natin yung hashtag body ko, di ba? Nag-umpisa po ito noong kilos protesta. Nag-umpisa po ito. Tumuloy po ito dito sa pandemya. Tumuloy na naman po sa National Security Law. Tumuloy na naman po siya sa bahagyang kilos protesta. At nananatili pa rin siya ngayon
na nandito. #body ko. Hindi ho kami samot ng aming mga kasama dito sa himpilan. Tita Kerry, Kuya Mike, DJ Jin, DJ The Big J. Ang dapat lang makinig. Hindi po eksklusibo po ito. Naandyan po yung inyong mga katuwang, mga kasamahan po natin sa komunidad na maaaring makinig. Maaaring maging balikat ng inyong pag-iyak. Hindi nyo kailangan pagpayuhan ng isang tao. Hindi nyo kailangan ituro ang kanyang kamalian. Dahil alam niya. Alam natin ang ating mali. Alam natin ang ating kahinaan. Ano po yung kahinaan na pinag-aano po natin? Pinagdadaanan po natin. Ang kahinaan po yung pinagdadaanan natin ay yung takot at pangamba. Yun po yung pinagkakahinaan natin. Kung nakafocus po tayo hindi doon sa takot at pangamba, nakafocus po tayo sa pang-araw-araw na mabuhay po tayo, mabuhay ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, mabuhay po tayo na i-share po natin yung ating pinagdadaanan. Ano po yung pinagdadaanan po natin? Pinagdadaanan natin na naiibsan natin yung takot at pangamba. Diba? Alam mo, sabi nga, may napakinggan ako Napakaganda po nitong pinalabas ni Father Orbos. Hindi ko po kayo inilalagay kung ano man yung pananampalataya ninyo, di ba? Ano man yung pananampalataya ninyo sa buhay. Hindi ko po kayo, kumbaga, fino-focus dun kay Father Orbos. Nakikita niyo po ito, di ba? Ito. Sabi nga ni Father Orbos doon, an example niya, I will make it as an example as if kung ano man yung naalala ko doon sa sinabi ni Father Orbos. Sabi niya, di ba? Itong panyong ito, tatayo ito. Di ba? Tatayo siya. Kung nasa isipan po natin na tatayo siya. Pero, bumabagsak siya. Ito. Tatayo ba siya? Mag-isa? Bumabagsak siya. Pero hindi ba natin naaalala? Hindi ba natin naiisip na para tumayo siya, hindi nangangahulugang sa ibaba siya, dito siya natatayo. Maaari siyang tumayo sa taas, di ba? Yun. Saan tayo nakatingala kung nais natin itong tumayo sa taas? Anong ibig sabihin nun? Pagtitingala natin doon sa ating pananampalataya na nagbibigay sa atin ng sigla sa araw-araw. Sa Panginoon. Or, ano man yung inyong pananampalataya. Hindi nangangahulugan na Katoliko kayo, Kristiyano kayo, born again kayo, Muslim po kayo, o ano man ang inyong pananampalataya. Yun pong pinanghahawakan po natin ngayon. Yun lang po ang perfect so far sa buhay natin. The rest, complementary po yan lahat. Complementary po yan lahat. Pero wag po kayong manghinaan ng loob. Kung mahihina kayo ng loob, take a step back. Isipin nyo, sa pinagdaanan nyo pong 10, umpisa na natin, 2, 3 taon, 5 taon, 10 taon, 15, 20, 25, and so on. Sa pinagdaanan nyo po, sabi nga ni Father Orbos, ito'y dadaan lamang. The same way as sa pagdaan sa atin noong mga pagsubok na pinagdaanan natin sa mga nakalipas na buwan at taon. Ano yung pinanghawakan natin doon? Tibay ng dibdib, lakas ng loob, at suporta ng umiikot po sa inyo. Yun ang nagpatatag sa atin. Yun ang nagpatatag sa atin. Kahit na takot tayong harapin ang hinaharap, yun po ang nagpatatag sa atin. At sino ang nagdesisyon na magtuloy-tuloy tayo? Sa tulong ng lahat ng mga kababayan, lahat ng mga mahal natin sa buhay.
yun po ang naging gabay natin at ang ating Panginoon. Huwag niyong hayaan, tandaan niyo po, huwag niyong hayaan na talunin tayo ng takot at pangamba. Lahat tayo pare-parehong pinagdadaanan eh. Di ba? Kung sakaling nahihirapan kayo ngayon, hindi kaya nahihirapan din ako. Sa palagay niyo, may madaling humarap sa inyo na wala rin ako, na sabihin kong wala akong nararamdaman. May nararamdaman din ho akong pangamba. May nararamdaman din po akong pag-aalinlangan. Pero, hindi ko inisip yun eh. Hindi ko inisip yung bagay na yun. Kahit na dumaplis siya sa isipan ko, itinatabi ko siya. Dahil, bakit? Dahil marami akong alam. May purpose ako sa buhay. Ang purpose ko sa buhay, kasama ng mga kasama ko sa PTS family, is, yung purpose ko is makatulong sa ibang tao. Maging ehemplo sa inyo. Pero, hindi naman ako exclusive na hindi ko nararamdaman yung nararamdaman nyo. Pero kayo rin na po ang nakakapagbigay lakas sa amin. Kung sa palagay nyo, kami po ang nakakapagbigay lakas sa inyo, kayo rin po ang nakapagbibigay ng lakas sa amin. It goes both ways. Sa pamamagitan nito, at sa pamamagitan nitong usapan natin ngayon, napakaganda po ng mga pinalalabas nyo ngayong mga, lumalabas na po yung samot-saring mga information na nararamdaman nyo ngayon. Tandaan nyo po yan. It only takes one person to hear the message that you want to lay upon. Sa pamamagitan yun ang makakatulong sa inyo para maiangat kayo doon sa problema ninyo. Yung lakas at sigla namin anang dahil sa inyo. Nandito po kami tuwing Thursday, Friday, and Saturday. Nilabas na rin po namin dahil nga dito sa pandemya, dahil doon sa kilos protesta na nakaraang taon. Nandito kami Lunes, Martes, Miyerkules. Kung sakaling may oras, kung hindi man, pinapaabot namin sa inyo ang aming paumanhin. Diba? Dahil kailangan tayo Kailangan tayo magbuklod-buklod, magkaisa para tulungan natin ang bawat isa. Hindi na ho pa pwede yung, wala akong pakialam sa inyo. Basta ako, happy ako, umiinom ako. Okay, nandun tayo. Gusto nyong mag-happy-happy? Wala namang problema yun eh. Walang problema po. Walang problema yung happy-happy na yan. Pero kung yun po ang gagawin yung panuntunan para mabura yung naagam-agam ninyo, yung fear at pag-aalinlangan ninyo, I can only say to you, sa susunod na araw, ang nakuha nyo, hindi yung pagbura, di ba, nung takot at pangamba, kung hindi ang nadagdag sa inyo ay isang masakit na ulo ng dahil sa sobrang pagkainom at pagkalasing noong nakaraang araw. Tandaan nyo po, support is what we need. Kailangan paigtingin po natin yung #body ko. Yun po. And like as I said, uulitin ko lang kanina, yung sinabi ko sa inyo, yung sa senador, di ba? Yung doon sa inyong sa senador. Kaya ko yun eh. Kaya namin ni Tita Kerry yun eh. Na ipamulat sa kanya, ipamuka sa kanya. Kung tutuusin, pwede rin namin siyang pahirapan, di ba? Kung tutuusin, pwede namin siyang murahin. Bakit pa? Sino magdadala nun? Siya ba o kami? Hindi eh. Di ba? Wala ho, at this point in time, tanggalin na ho natin yung pamumulitika. Tanggalin na ho natin yung pamimersonal. Tanggalin na ho natin yung yamot at pasakit sa bawat kapwa. Masakit man isipin na kailangan, natural ako, nagagalit ako. Hindi ko naman sinasabi sa inyo, hindi kayo magagalit. Pero kailangan nyo pa bang
ipagkalat sa social media yung galit nyo sa isang tao, panglalait sa kanya. Di ba? Naiintindihan nyo ba bakit siya ganun? Tandaan nyo po, pinost ko kaninang umaga, 87% ng mga empleyadong nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong ay dumadaan sa stress. Di ba? Ito lang masasabi ko sa inyo, i-share ko po sa inyo. Meron tayo isang kababayan na nakatira. Kilala niya kung sino siya. Siya po ay isang kababayan po natin. Bago siya sa employer niya. Okay? Dumulog siya sa akin sa problema niya. Sabi niya, "Sir, sobra na tong employer ko. Paninigarilyo. Grabe, sobra. Pagbukas ko po ng veranda, nakita ko yung ashtray. Gabundok po yung, kumbaga yung upos ng sigarilyo. Hindi ko na po kaya. Magbe-break contract na ako." Di ba? Okay. Sabi ko sa kanya, "Bakit hindi mo kausapin amo mo?" Kinausap ko na siya dati eh. Sigir pa rin eh. Hindi. Bigyan mo ng konting palugit, kausapin mo amo mo ng masinsinan. Okay? To make the story short, ito ang nangyari. Nung nakausap niya yung amo niya pala may pinagdadaan ng dingding depresyon. Nagkamasinsinan sila. Ang nangyari, dahil sa sobrang pinagdadaanan ng kanyang amo, wala dito yung mag-anak, nasa ibang lugar. Okay, hindi niya nakita yung kanyang amo o yung kanyang kumaga mag-anak for several months na simula nitong pandemya. Nag-iisip ngayon siya, aalis ba siya dito? Sasamahan niya ba yung kanyang mahal sa buhay? O mananatili siya dito dahil may trabaho siya? Okay? Yun yung pinagdadaanan ng amo niya na hindi alam ng ating kababayan. Pero nung nag-usap sila, binukas nung kanyang amo yung saloobin niya na hindi dahil doon sa kababayan natin, kung hindi dahil sa pinagdadaanan niyang personal. So ano nangyari? Diba? Sa sobrang naibsan yung kanyang amo doon sa pangyayaring iyon, wow! The following day, wala siya nakitang abo or yung natirang, kumbaga, sigarilyo doon sa ashtray. Malinis. Yung amoy doon sa kapaligiran ng kanyang flat, malinis. At ang sinabi pa doon sa ating kababayan, ako'y magbabakasyon, kukunin ko yung kabuuan ng aking bakasyon itong taon sa aking pinagtatrabahuan. Magdi-decide ako na makita ang aking mga mahal sa buhay. From there, hindi ko alam kung babalik ako o ano. Ang masasabi ko lang sa'yo, sabi niya doon sa kanyang doon sa kanyang kumbaga kasambahay. Sabi niya, habang wala ako dito, dito ka lang tumira. Ituring mong bahay mo ito. At pagdating ko doon, magdidesisyon kaming pamilya kung babalik pa kami. But for the meantime, dito ka na lang muna. Imagine niyo po yun, nang dahil lang sa nag-usap sila. Handa na po yung kababayan natin. Handa na yung kababayan natin mag-break contract at maghanap ng ibang employer. Ganon din po ang sasabihin ko sa inyo. Meron din lumapit sa atin. 21 buwan na po nagtatrabaho. Tuloy-tuloy. 21 araw tuloy-tuloy. Walang break. Nagko-complain niya sa akin. Sabi niya, masakit na hulikod ko. Diba? Hindi ako makalabas. Chat ko, kausapin mo amo mo. Diba? Iyan mo sa kanya. Kahit nasabihin kong binabayaran ka, hindi naman pera lahat, di ba? Hindi naman lahat ng bagay na babayaran. So all I can say is nag-uusap sila. Hindi ko pa alam kung ano nangyari. But ang sabi ko sa kanya, humingi ka ng isang araw o kahit kalahating araw na ma-extend mo lang yung tulog mo. Di ba? Ma-extend mo lang yung pahinga mo sa araw na yon. At ipasa mo naman yung mga alaga mo sa kanila. Responsibilidad nila yon bilang magulang. Di ba? At sabihin mo sa kanya, ma'am, hindi ko na kailangan ng pera muna. Ang kailangan ko lang pahinga. So, again, tandaan niyo po, doon sa
yun na ba, 87% na na may pinagdadaanan po ngayong dito sa Hong Kong ng mga empleyado, kasama na rin po tayo doon, ng stress. Hindi po ito eksklusibo sa kanila. Hindi rin po ito eksklusibo sa atin. Ang pinagdadaanan po nitong pandemya, mas masakit pa nga sa atin May protesta tayong pinagdaanan nung nakaraan May pandemya, national security law, pandemya pa rin, protesta pa rin. Di ba? Umiikot sa buhay natin dito sa Hong Kong. Hindi po ito eksklusibo sa atin lamang, pati sa inyong amo. So sakali man na nahihirapan po kayo, tandaan niyo po, #body ko. Yun lang po. Nandyan yung kaibigan mo sa kaliwa mo, sa kanan mo. Hindi kinakailangan kang pagpayuhan. Kinakailangan ka lang pakinggan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga kasama po natin na nagsishare ngayon. Sabi ni Gigi Boljak dito, tama po kahit di na lang, pag tinamaan nila pero di talaga maganda. I don't understand that, Gigi. Lang po. Sabi nga ni Rupi, I offer everything to God. Whatever problem we have, there's always a way out. Sabi ni Ray Faye, sabi niya, Kuya Mike, I address you, dear Kuya Mike. Thanks a lot. You've been there for us. And to all your group, DJ The Big J, Tita Kerry, and DJ The Big J, tsaka DJ Jin. Maraming salamat sa inyong encouragement. Sabi ni Myra dito, yes, very true yan, Kuya Mike. Kasi walang makakatulong sa atin kundi sa ating sarili din. And then we trust to our Almighty God. God is our partner. Thank you, Kuya Mike. Trust in God. Yan, malaking bahagi yan, no? Meron ditong mahabang I'll have to go through this. Maraming salamat sa lahat po ng inyong mga comments, no? Sabi ni Mitch dito, Kuya Mike, nasa bahay lang ako pag day off ko at bumababa lang ako pag bumibili ako ng pagkain. Swerte ko, mabait ang mga amo ko at may sarili akong kwarto. Wala silang pakialam, nasa loob lang ako ng kwarto. Ang sarap magpahinga. It's not na wala silang pakialam. Actually, may pakialam sila. May pakialam sila na magkaroon ka ng sapat na pahinga. Okay? So yun. Those are the things na Sabi ni Regina dito, hello Kuya Mike, dati naranasan ko din yung depression dahil problema sa asawa, sa pamilya. Naisip ko noon na magpakamatay pero alam ko may Panginoon talaga. Ginagamit niya ang anak ko, lalo na ang pag nag-iisa. Palaging naririnig ko ang buhay ko na lang, Panginoon, patawad. Ano pa ba yung mga nandito? Ito, Boy Domingo, Kuya Mike. Dito na ako sa Pilipinas pero miss ko pa rin ang programa nyo ni Tita Kerry. Si Erlinda Domingo, gamit ko yung account ng mister ko sa akin na di ko na magamit ulit. Uy, hello po sa inyo dyan. Sabi ni Jinky, don't stop fighting just because you are tired. Stop when you are done. Keep the faith, kabayan. I know it's easier said than done, pero let's give them a good fight. Ayan, yung mga ganyan. Di ba? We need all these encouragement Di ba? Kagaya ng sinasabi ko nga, hindi naman po kami eksklusibo. Ika nga, no? There's so much of these things that I will read on through later kasi nalagpasan ko na po. But all I can say is that there's so much of life that is so beautiful. That's all I can say. What's beautiful about it is that we wake up every morning accepting the fact na tayo ay nasa mabuting kalagayan. And thanking that we will continue to be in a better position than anything else. Tandaan niyo po yun. That's only thing that you have to put into your mind for the meantime. If you have a hard time, like as I said, the only thing you have to do is to talk to someone. Don't, sabi nga natin, acceptance sa nangyayari ngayon is the best way forward. Diba? Like sinabi ko nga kahapon, diba, sa paalala ko kahapon, social distancing, 2 max lang,
'di ba? Iwas lang sa mataong lugar. What did I mention there? And let me repeat that now before I end this. First, kailangan yung isipin na ang pandemyang itong magtatagal hanggang makahanap tayo ng gamot para labanan po ito. So, one way or the other, maaari tamaan tayong lahat. Hindi yun eksklusibo to. And I'm telling you this, I'm not telling you this para takutin po kayo. Okay? But, bear in mind, na ang laban po natin dito is what? Being cautious. Ang laban po natin dito is being what? Strong-willed. Palakasin natin ang ating katawan, mag-ehersisyo tayo, di ba? Uminom tayo ng karapat-dapat na mga bitamina para tayo lalong lumusog. Correct? And when we have those, yun ang panlaban natin sakaling tamaan tayo. Right? So when we put that into our mindset, we have a better understanding of what life is ahead. Then, sunod-sunod na yun. Natanggal mo na yan eh. Yung pandemya na yan eh. Out of the picture. Put into your mind. Maaaring tamaan tayo anytime. But, before tayo tamaan nun, we have to, sabi nga natin eh, prevention is better than cure. So, pangalagaan muna natin ang ating kalusugan. Maraming parte dyan na, pasakali ko lang. May health comes first. Merong sirkulan. Maraming mga, dyan na pwede niyong inumin. But at the end of the day, that's the most important thing. If maitabi natin yan, then we move on. We take one step forward. Ano yung susunod? Sana nasa mabuting kalagayan ng aking mga anak. Hindi naman ho kayo, I'm sure, sa inyong mga pamilya sa Pilipinas, hindi naman ho kayo nagkukulang dahil nagpapaalala po kayo. Paalala, since you're not there, the movement nasa kanila. So, kaninong control yon? Hindi sa inyo, nasa kanila. So, itabi nyo na yon. Second na yon. Dalawa na yung natanggal nyo na major issue. Pangatlo, paano kayo mananatili dito hanggang hopefully makapagtrabaho pa rin kayo in the long term? How do you do that? Continue na pagiging masigasig. When you take off one or two doon sa problema ninyo, tingnan nyo po, apakagaan po ng inyong pakiramdam. But when we keep on embracing all the negativism sa inyo, I can only say so much. Every morning na nagigising kayo, lahat ng hinaharap nyo pabigat. Instead na magandang buhay. Okay? The thing is your choice. You are always given the choice. It is the choice of thinking things positive and a choice of thinking negative. Sa inyo yun. But we are giving you the option to have a better life ahead. Ingatan niyo po yung sarili ninyo. Sabi nga nila di ba? We have to address what we are here for. The rest will follow. Sabi ko nga, like sinasabi nila, prayer is one thing. But kung dasal ka ng dasal, pero hindi ka naman gumagawa ng dapat mong gawin para pagandahin ang iyong buhay, prayer will not work. Prayer is there because we have the faith in us. But faith can only be turned into something good if we also have faith in ourselves. Okay? On that note, nagpapasalamat po ako sa inyo na nandyan kayo para palakasin kami. And nandito kami para palakasin kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na ho kayo kung yan po yung nabitawan ko ngayong salita on a Monday. It might be a little bit heavy, but I've seen it kind of got triggered because of that letter. Hindi ho kayo nag-iisa. We're here for you. Find your #buddy ko. Maraming salamat po. God bless. Ingat po. We love you all.